Lumakad ang magkakaibigan patungong lawa nang hindi pa nagtitilaukan ang mga manok sa madaling araw. Kasama ni Maria Clara si Sinang, ang pinsan niyang masayahin, si Victoria, ang laging walang imik, si Iday na may kagandahan at si Neneng na maganda at palaisip. Ang mga biruan ng mga dalagay na tikil. Narinig nilang dumarating ang langkay ng mga lalaki na naglalakad sa himig ng isang tugtugin. Nag-abot ang dalawang pangkat. Dalawang malalaking bangkong magkatali ang dinatnan nila sa lawa. Ang mga bangka ay naggagayakan. Ang bangkero ay isang binatang may matikas na anyo, patipunong pangangatawan, maitim, mahaba ang buhok at sa damit niyang kamisa chino ay maaaninag ang mga siksik na laman sa kanyang mga bisi. Pagkaagahan ay tumuloy sila sa baklad ni Kapitan Tiago. Pinahanda ni Tia Isabel ang sinigang para sa mahuhuling isda kay Andeng. Upang huwag silang mainit ay nahiligang umawit si Maria Clara. Kinuha niya ang alpa at sinaliwan ang sariling awit. Sinabi ni Andeng ang sabaw ay luto na at kailangan na lamang ng mga isdang isasahog. Mabilis na umakyat sa ibabaw ng baklad ang magbibinatang anak ng isang mangingisda. Sabik na sabik ang lahat sapagkat inaasahan nilang maraming huli dahil sa 5 araw na hindi napapandaw ang baklad na yaon. Ngunit buwaya pala ang nahuli ng baklad. Noon nila nakitang tumayo ang nagsasagwan ng bangka. Kumuha ng isang mahabang lubid, umakyat sa pabahay ng baklad at nakarinig siya ng mga tinig na naghahalakhakan sa may gawing batikan. Pumubli ang kura sa isang punong kahoy at nakinig. Nakita niya sina Sinang, Victoria at Maria Clara na naglalakad sa batis, basa ang laylayan ng kanilang damit. Halos lumuha ang mata sa pagkakatitig sa mapuputit, mabibilog na bisig ni Maria Clara. Nang nawala na sa paningin ang mga dalagay, umalis na siya. Walang ano-ano'y sumipot sa piging ang isang babaeng payat, putlain at marusin. Nabatid ni Ibarra kay Don Filipo na yaon si Sisa na 4 na araw nang nababaliw. Subalit kumarimot ito ng takbo na makita ang alperes. Pagkaalis ni Ibarra ay lumipat si Padre Salvi sa mga kabinataan. Kinuha ang aklat na binabasa ng mga ito saka tinanong kung ano iyon. Tinugon ni Leon na iyo'y gulong ng kapalaran. Nagalit ang pari kaya't pinunit niya ang aklat at sinabing kasalanan ang pagbasa noon. Nagtungo si Ibarra sa bahay ni Mang Tasyo pagkatapos na dalawin ang kanyang kirin. Nadatnan niya nagsusulat sa hieroglipiko ang matanda kaya't nagpasya siyang umalis. Ngunit napansin siya nito. Napangiti ng kaunti si Ibarra at kinuha ang ilang papel sa kanyang kalupi. Si Mang Tasyo ay nag-isip sandali at saka nagpatuloy. Nagunita ni Ibarra si Maria Clara at ito'y nagpatibay ng isakatuparan niya ang balak bilang alay sa kasundan. Tinanong ni Ibarra si Mang Tasyo kung ang pagtitiis niya ay magbubunga ng tagumpay. Nag-isip sumandali. Tinanong ni Ibarra si Mang Tasyo kung ang pagtitiis niya ay magbubunga ng tagumpay. Nag-isip sumandali si Mang Tasyo at tumugon. Ika-10 ng Nobyembre ang bispiras ng pista sa bayan ng San Diego. Ang araw na iyon, ang durungawan ng bawat tahanan na papalamitian ng mga bagyo ng kayo na iba't ibang kulay. Ang pagsambulat ng pitis sa pagpawilig na dahatid ng kaaliwan at kagalakan. At ang tugtugin ng banda ng musikal na babadyan ng maghabong kasiya. Ang masayang bansakan ng San Diego ay tinayuan ng Singkabay o Arthur Hawaiian. Nag-aalis sila sa paligid ng patio ng simbahan. Ang isang malaking tode na tinutuburan ng kawayan ang pagkarakisan ng prosesyon. Nagtayo rin sila na malaking entablado sa liwasan ng bayan na pagpapalabasan ng komedya
nang pumasok sa bayan. Kasunod na dumating ang mga kalesa, karamata at mga karwaheng sakay ng mga makikipamista, mga kamag-anak, kaibigan at mga di-kilalang tao. Dumating din ang mga kilalang tahon, nangunguna rito si Kapitan Tiago na siyang magbabangka, si Kapitan Joaquin na may dalang 18,000 piso at ang Chino na si Carlos na may tubo ng 10,000 pating ilalagay sa lift boat. Ang Alperas ay may 50 piso na bububulit gabi-gabi. Si Padre Damaso ang napiling magsermon sa umaga at ang bangkero naman sa gabi. Sa isang dakong malapit sa bahay ni Ibarra, abalang-abala ang mga manggagawa sa pagyari ng katangang sementong pagtatayuan ng bahay paaralan. Pinagmamadaling ni Norwan ang mga manggagawa, paulit-ulit siya nagbabalita sa mga taong lumalapit. Tila napapawi ng lubusan sa isipan ni Ibarra ang mga nito. Tapos, kalugod-lugod ang pagkikita ni Ibarra at Kapitan Tiago. Dumating ang mga kaibigan ni Maria Clara. Inanyayahan siyang mamasyal at kaagad pinayagan naman ng ama. Inanyayahan ni Kapitan Tiago si Ibarra na doon na maghapunan at tuloy magkaunawaan sila ni Padre. Naparaan sila sa panulukan ng liwasang bayan at nakita nila ang isang bulag na lalaking umaawit sa saliw ng kanyang gitara. Pagkaawit ay inilalapag at nilalayuan nito ang kanyang bakol. Nagtanong si Maria Clara kung sino ang taong yun. Sinabi niya, naawa si Maria Clara, mabilis na lumapit at inuhulog sa bakol ng ketomine ang aknos na kakahandog lamang sa kanya ng kanyang ama. Binitawan ni Sisa ang ketomine at umalis na umaawit. Hero. Ano bang nagawa mo sa ukol na babaeng yun? Wala akong nagawa sa ukol na babaeng yun. 7, 8, 9, 10,